Ito ang post ko sa isang social media bago tayo maghiwalay ng tuluyan. Ginawa ko yan hindi para kaawaan ako ng marami, kundi gusto kong ilabas ang nararamdaman ko. Sobrang nasaktan ako. Gustong ipabura ng magulang mo ang post ko. Pero sa ngayon, hindi ko muna ibubura. Daming nagchat-chat sa akin para i-comfort ako, pero wala akong lakas mag-chat sa kanila. Tinitingnan ko lang ang mga picture natin at iniisip, bakit nagawang lahat ng ito? Paano ang mga pangako mo? Naalala ko, yung time na niligawan kita, medyo torpe ako. Pero naglakas loob akong ligaw ka kasi gusto na kita. Di ako marunong manligaw nun. Nagtanong pa nga ako sa'yo kung paano. Sabi mo lang, ipakita ko lang kung ano ako sa'yo. Nagpapaalam ako sa'yo kung pwede ko bang dalhin yung bag mo, kung pwedeng umakbay sa'yo. At miski mag-holding hands tayo, nagpapaalam din ako. Kasi first GF kita. Kaya wala akong idea kung paano magkaroon ng girlfriend. Tapos, sinagot mo ako sa loob ng 1 week na ligawan ko sa'yo. Naalala ko, mga mansari natin, iba lang at lugaw. Nakikita ko, napipil ko sa'yo, masaya ka. Naalala ko, unang taon natin, namasal tayo sa mall. Magpapabil ka ng human size na teddy bear. Gusto mo mas malaki sa'yo, pero di ko pa kayang bumili nun. Di sapat ang budget ko, pero sabi mo okay lang. Kasi masaya ka, kasama mo ko. Pero nabigyan kita ng teddy bear nun, di ganong kalakihan pero okay na kasi kalahati ng height mo. Tungtuwa ko nung araw na yon. Naglaro ko ng basketball. Kailangan maka 7 to 8 na shoot ako noon para makuha ko yan. Nakagastos din ako ng 200 yan ha. Nakiusapan ko pa yung corona kapag maka-6 na shoot ako. Akin na yung teddy bear na yun. Nanara ko niyan. Tuwang-tuwa ka dyan. Tapos nanood tayo ng sine ng araw na yun. At ang session natin nun. Naalala mo din yung mga Valentines natin. Namasal tayo. Noon nakamotor tayo. Rides dalaw lang tayo. Tagaytay, Pililya, Luneta at minsan pang malapit puntahan. Lagi ka nainis ng mga araw na yan. Wala kang araw na alis natin na di ka nagagalit. Pero nung nandun na tayo, ang saya-saya natin. Mga memories nating dalawa. Nakikita kong masaya ka. Masayang masaya ka. Ang sakit lang, itinapo mo lahat ng yan para lang sa kayamanan. Di ba parang kayamanan na rin to? Masaya tayo. Ay kahit di tayo nabubusog, busog naman tayo sa ngiti at saya. Akala ko okay lang lahat ng yun. Kasi masaya ka. Bakit pinaabot mo pa ng 10 years? Di ka pa masaya. Ang hirap. Gusto ko na wakasan ng buhay ko dahil sa nangyari. Nirecord ko pala yung huling pag-uusap natin. Gusto ko na burahin mga pictures at messages natin pero nasasaktan ako kapag naiisip ko. Nagtiting positive pa rin ako. Nababalik ka ulit sa akin. Pero naiisip ko mukhang hindi na dahil masaya ka na sa kanya at di ka naghihirap. Nabibili mo at nakakain mo gusto mo. Sariling bahay, may kotse, masasarap na pagkain. Nakakapagpadala ka na rin sa magulang mo. Paulit-ulit kong pinapanood yung huling busy natin. Iyak ka lang ng iyak at nagsusorry sa akin. Di ka gaano makapagsalita dahil sa pag-iyak mo. Tas di ka makatingin sa akin. Okay lang yun. Sana mahalin ka niya. At pahalagahan ka niya katulad ng pagpapahalaga ko sa iyo. 3 araw na. Iyak pa rin ako ng iyak. Di ako makakain. Nag-aalala na ang magulang ko dahil ilang gabi na akong puyat. Makakahanap din daw ako ng mas better. Pero gusto ko siya. Gusto ko ikaw. Pinanood ko ulit yung huling busy namin. Ang sakit-sakit panoorin. Nalulungkot ako. Ayokong umiiyak ka. Nubukan kong tawagan ka ulit pero nakablock pa rin ako sa'yo. Nag-comment ka na rin pala sa post ko. Sagot mo lang sorry. Makaka-move on din ako. Bakit parang di ka apektado? Dami nang nagbabas sa'yo pero di mo pinagtatanggol side mo. Parang okay lang sa'yo. Parang hindi ka nasaktan. Ang sakit.
Ayokong isipin na ako na lang ang nagmamahal nung mga nagdaang panahon. Lalo ako nalugmok. Pinanood ko ulit ang Walang Busy natin pero this time di na ako umiiyak. Naubos na ata ang luha ko pero nasasaktan pa rin ako. Naiyak ako pero di ako maluha. Habang pinapanood ko yung record ng busy natin, napaupo ako sa higaan at may napansin ako. May bumulong sa video. Papatayin kita. Pinaulit-ulit ko ang minutes ng may bumulong. Inisip ko kung totoo ba to o hindi. Kaya ba parang di ka makausap ng maayos? Patingin-tingin ka pa sa malayo at parang balisa. Tinitingnan mo ba yung lalaking bumulong? Pinaulit-ulit ko, totoong boses ng lalaki at bumubulong nga. Bakit di ko kagad to napansin? Nagpunta ako sa magulang ng GF ko. Ayaw nila ako papasukin sa bahay nila. Burahin ko daw yung post ko. Huwag ko daw siraan ang anak nila. Bala kong burahin yung post pero di ko ginawa. Naisip kong baka maginala ang lalaki sa video. Nag-iisip ako kung paano ko malaman kung sino ang lalaki sa video at bakit sinabi niya yon. Anong nangyayari sa kanilang dalawa ng GF ko? Di ako mapakali. Gusto kong malaman kung ano yun. Pero paano? Nag-aalala ako sa GF ko. Kailangan kong malaman at masiguradong safe siya. Paano ko siya makakausap? Kaya kinausap ko ang mga kaibigan niya. Yung mga madalas niyang kausapin, galit sila sa akin dahil sa post ko pero naawa sila sa akin at nalulungkot para sa amin. Nakausap ko ang malapit niyang kaibigan. Nakipag-usap ako na baka pwedeng kausapin niya ang jeep ko dahil nakablock ako. Pinakinig ko sa kanya yung huling busy namin. Kinilabutan siya sa narinig niya at natakot. Kaya tinyat niya agad ang jeep ko. Nagbibisi sila pero ayaw sumagot ng jeep ko. Kaya sinabihan ko muna siya na huwag siyang papahalata baka mapansin siya ng lalaki sa video. Paulit-ulit niya tinatawagan ng jeep ko pero hindi pa rin siya sumasagot. Kaya ginawa niya, chinat niya muna. Pero sa chat, nagre-reply ito. Kaya nagka-chat silang dalawa, nagkakamustahan. Pero napansin ko, parang hindi jeep ko mag-chat. Parang ang dating ng chat ay masungit. Natapos sila mag-chat. Pero hindi pa rin sumasagot ang GF ko sa tawag ng kaibigan niya. Ginabi na kami sa pag-uusap nila. Kaya nagpasya na kaming umuwi at nakiusap ako sa kaibigan niya na huwag titigil ng pagtawag at kontakin ako agad kapag nakausap na niya ulit. Sobrang napagod ako. Kaya pag uwi ko sa amin ay nakatulog na ako. Nagising ako ng madaling araw nang may tumatawag sa CP ko, yung kaibigan ng GF ko. Sinagot ko at parang may kausap siya. Pinapakinggan ko lang sila. Yun pala, kausap niya ang GF ko. Sabi ko, tanungin mo kung nasaan yung para mabisita natin siya. Pero bakit natatakot yung GF ko? Natatakot siyang sabihin yung address nila. Kaya sabi ko sa kaibigan niya, pabuksan mo na lang yung location niya ng phone niya para matitake natin kung nasaan siya. Pagkasabi niya noon mga ilang sandali, namatay bigla ang video call nila. Dali-dali ako nagpunta sa bahay ng kaibigan ng GF ko. Nirecord kasi niya ang usapan nila. Habang pinapanood ko ang video, ang dilim sa paligid. At di ko makita ang mukha ng jeep ko. Habang pinapanood ko ang video, parang balisa magsalita ang jeep ko. Sobrang nag-aalala na ako. Anong nangyayari sa kanya? Sabi niya lang, okay lang daw siya. Nung kinakamusta siya ng kaibigan niya, may napansin akong bumulong na naman na lalaki. Bilisan mo dyan, sasaktan kita. Bumulong na naman yung lalaki. At nung tinatanong siya kung nasaan siya, ang bulong lang ng lalaki, huwag mong sabihin. Lalo akong natakot nung naririnig ko yun.
At lalo pa akong kinabahan nung pinapabuksan ng kaibigan niya yung location ng CP niya. Bumulong na naman. Sabi, puta, papatayin mo na yan. Sabi may narinig ako parang may bumagsak na bagay. Sobrang kinabahan na ako. Biglang nakablock na ang kaibigan ng GF ko. Balak tumawag ng pulis ang kaibigan ng jeep ko pero sinabihan ko siyang wag muna dahil di pa kami sigurado. Dali-dali na ako nagpunta sa bahay ng GF ko sa mga magulang niya. Sa pagkakataong ito, kinausap na nila ako. Pinapakinggan ko sa kanila yung mga record ng busy namin at ng kaibigan niya. Nagulat sila sa narinig nila at nagagalit sa galit ang tatay niya. Kaya kinausap ko sila na kung pwede sila mag-video call at huwag papalat habang kausap siya. Tumatawag na ang nanay niya pero di pa sumasagot ang jeep ko. Lumipas ang ilang oras, di pa rin nagre-reply ang jeep ko. Mga 5 PM na nang nag-chat ito. Kaya dahil tumawag ang nanay ng jeep ko, sumagot ito pero di nagpapakita sa video ang jeep ko. Pero nagsasalita ito. Ang boses niya ay parang nanginginig. Kinakamusta siya. Ang sagot lang niya ay okay lang at huwag mag-alala. For this time, bigla niyang inopen yung location. Pinabuksan ko din yung location ng CP ng nanay niya. Sabi ko, ituloy lang yung pag-uusap nila. Habang nag-uusap sila, ay chinecheck yung location nila. Lumabas na at alam na namin kung nasaan siya. Nakarecord ang pag-uusap nila. Nagpaalam na ang GF ko. Nalulungkot ako habang nag-uusap sila. Miss na daw niya sila. Nagpakita ako sa video ko nila. Kinamusta ko siya at sinabihan ko magiging okay din ang lahat. Biglang namatay ang video call. Naganda na kami para pumunta sa location na kung saan naroon sila. Pinatawag ko ng pulis ang mga magulang ng aking GF at ako ay nauna na doon sa location na yon. Pagkarating ko sa location, may malaking gate na green. Naghahanap ako ng butas o pwedeng silipan sa loob pero wala akong makita. Lumibot ako sa paligid ng bakod na pwedeng akyatin para makasilip ako. Sa paglilibit ko, may puno na lagpas ng bakod. Kaya agad-agad ko tong inakyat para makasilip sa loob. Pag akyat ko, may nakita akong babae na naglilinis. Parang katulong yata nila yon. Pumasok na sa loob ng bahay yung babae kaya di ako nagdalawang isip na makyat sa bakod. Dahan-dahan akong bumaba sa loob dahil baka may aso. Papalapit ako sa pintuan ng bahay nila. Sumilip ako sa loob ng bahay. May mga lalaki nag-uusap. May lalabas na lalaki, kailangan kong magtago. Sa gilid ng bahay may kotse kaya naisip akong magtago doon sa ilalim nun. Kinabahan ako nang papalapit sa paruroonan ko yung lalaki at naramdaman kong binuksan niya yung kotse at in-start ang makina. Nagdadasal ako noon na sana wag niya paandarin baka makita ako at masagasaan. Mga ilang minuto lang ay pinatay niya yung kotse at nakita kong may dala na siyang yosi. Maaaring nagsindi lang siya doon. Kinabahan ako noon at dali-dali na ako ulit naganap ng maakyatan. Nakakita ako ng daan para makapasok sa loob ng bahay. Sa likod ng bahay may pintuan. Pero di muna ako pumasok dahil may katulong sila naghahanda ng pagkain. Napansin kong inihatid na niya yung pagkain. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa loob. Sumisilip ako sa mga lalaki nag-uusap. Sa likod nila may hagdan. Naisip kong baka doon sa taas, nandoon yung GF ko. Kinakabahan na ako noon at natatakot. Baka maring patayin nila ako kapag nahuli. Pero nilakasan ko ang loob ko para sa akin, GF. Naisip ko, paano ko sila madidistract. Tumitingin ako sa paligid. Nakita ko may pitchel na may lamang juice. Maaring ito ang inumin nila mamaya. Naisip kong lagyan ng toyo at suka.
papunta na sa paroroonan ko yung katulong, kaya nagtago ako sa gilid ng rep. At kinuha niya yung pitsil ng juice. Sinimisilip ako ulit. Nilalagyan na ng katulong yung mga baso ng mga lalaki. Narinig ko yung isang lalaki. Sabi niya, akyatan mo ng pagkain ng mga bisita natin sa taas. Naisip ko, bisita. Dapat kasama nila dyan ah. Nagsalita yung isang lalaki na sila na lang daw ang mag-akyat ng pagkain at ihanda na lang. Mga sandali, may uminom na lalaki sa juice. Bigla itong dinura sa katulong at galit na galit. Nagsusumigaw yung lalaki dahil bakit gano'n daw yung lasa. Nakakuha na ako ng tiyempo kaya dahil akong umakyat sa hagdan pero dahan-dahan lang para yung tunog ng yapak ko hindi mapansin. Nagpapasalamat ako nun dahil walang nakapansin sa akin. Pag akyat ko, may 3 pinto. Binubuksan ko ang mga ito pero nakalak. Naghanap ako ng susi pero wala akong makita. Mga ilang sandali nakakarinig ako ng mga lalaki nag-uusap. Pagtingin ko sa hagdan, paakyat na yung 2 lalaki. Dali-dali akong nagtago. Shit, wala akong mataguan. Nakakita ko yung bintana. At dahil di ako nagpunta doon at doon ako nagtago. Nasa bubong na ako nagtago. Kapag may lumabas, maaaring makita ako kaya sana walang lumabas. Sumisilip ako sa loob. Binuksan ng isang lalaki yung mga pinto at may dala silang pagkain. Nakakarinig ako ng mga babaeng umiiyak at pauwi yun na po kami. Lalo ako nagalit at takot. Mga ilang sandali ay may tumatahol na aso. Sumilip ako sa labas ng bako dahil tanaw sa bahay na yon. May mga pulis sa labas. Andyan na sila. Sumilip ako ulit sa loob. Nakita kong natatakot ng mga lalaki. Narinig ko ang isang lalaki na bababa ako. Ilak mo ang pinto pagbaba mo. Nakita ko ang isang lalaki na lumabas sa pinto habang sumisilip ako. Napalingon siya sa kinaroroonan ko. Napansin niya ata ako. Dali-dali akong naglakad sa bubong at nagpunta sa harap ng bahay para magtago. Nasa harap na ako ng bahay at kita ko ang ibang lalaki na kausap ang mga pulis. Bumalik na ako sa bintana. Buti na lang ay walang nakapansin sa akin. Sumilip ako ulit at pumasok. Dahan-dahan akong sinundan yung lalaki papunta sa hagdan. Bitbit ko ang paso sa gilid ng bintana, kinuha ko to para ipalo sa ulo ng lalaki. Bumagsak ang lalaki at nawalan ng malay. Kinuha ko ang baril na ito sa gilid. Unang beses ko lang nakahawak nito at dahil sa panonood ng mga movie ay natuto akong mahawak ng baril. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto at sumilip. Nakita ko ang mga babae sa loob umiiyak. Nilibot ko ang tingin ko at nakita ko ang jeep ko. Nalulungkot ako sa nangyari. Bakit nangyari sa kanya ito? Binuksan ko ang pinto at dahan-dahan akong pumasok. Dahil nakatalikod yung lalaki habang pinapatahimik niya yung mga babaeng umiiyak. Tinutok ko sa kanyang baril na hawak ko at sabi, "Hoy, kung sino ka man, pakawalan mo na sila, kundi babarilin kita." Ito ang sabi ko sa lalaki at dahan-dahan siyang umarap sa akin. "Sino ka?" Sabi niya, "Mga hayop kayo, paano nyo nagawa yan sa mga babaeng yan? Sinama mo pa ang jeep ko." Yung sabi ko sa kanya. Habang umiiyak ako dahil sa galit at lungkot para sa mga babae at lalo na sa jeep ko. Mga ilang sandali nang makita kong bumunot siya ng baril at pinindot ko na yung baril at natamaan yung lalaki at bumagsak. Dali-dali kong sinarado ang pinto at nilak. Tumakbo papunta sa akin ang jeep ko at niyakap niya ako habang uiyak siya ng iyak. Nakarinig kami ng putukan ng baril sa labas. Ang ilang sandali ay may kumakatok sa pinto. "Buksan niyo tong pinto," sabi ng lalaking kumakatok. Nakatutok lang ang baril ko sa pintuan habang nasa likod ko ang jeep ko at ang mga babae. "Buksan niyo tong pinto, mga pulis to." Nang marinig kong mga pulis ang kumakatok, ay dahan-dahan kong lumapit sa pinto at pinuksan. Mga pulis nga, kasama ang mga magulang ng jeep ko.
nagpapasalamat ako dahil nasagip ko ang aking girlfriend at walang nangyaring masama sa amin. At yun lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang inyo pong narinig na istorya ay wala pong katotohanan. Ito po ay gawa lang ng isang malikhaing isipan. Sana po ay inyo pong nagustuhan ang aking istorya at sana po subscribe nyo po ang aking YouTube channel para sa mga darating pang mga istorya. I-like nyo at pindutin nyo din po ang bell para updated po kayo sa aking mga susunod na istorya. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.